Magandang Biyernes ng gabi sa inyo. Ngayon ay araw ng gabi ng Biyernes. At today is the 5th day of the month of April. Kafiestahan po ngayon ni San Vicente Ferrer, isang Dominican saint. Samahan niyo po kami. Ito was Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dito po sa 92.3 Radio 5 True FM sa paghatid namin sa inyo ng programang Dr. Love Radio Show. Ang programang ito ay napapakinggan po sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM at sa iba't ibang himpilan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. And for comments, messages, suggestions, pagbati ho ninyo, liham kasaysayan, topic na gusto nyong pag-usapan po natin, hanapin lamang po ninyo at i-follow ang ating Facebook page ng Dr. Love. Pakishare din po para mapakinabangan ng iba. And siyempre po, ang ating programa at ang himpilang ito ay napapakinggan din po sa Signal Satellite Channel 305. At kung gusto po ninyong mapakinggan live sa Signal Play app, yan. Mag-register lamang po ng libreng account sa www.signalplay.com. Pwede ko kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming email address. Ang email address po natin ay drloveradio5@gmail.com. Yan, drloveradio5@gmail.com. Or pwede yung magpadala ng mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger or tumawag sa ating 8631-5788 at 8631-6674. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Biyernes, 5 ng buwan ng Abril. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa gabing ito ng Biyernes, 5 ng buwan ng Abril, kafiestahan ni St. Vincent Ferrer, OP. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 21 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 1 hanggang 14. Pagkatapos ito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat. At nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yun, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay.
Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat. Kahit ganun karami ang mga isda. Hali kayo at mag-agahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad na hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Kiliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may crush sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. Ang ating oras ganap na hong 15 minuto bago mag 10:00 ng gabi. Hindi ko napanood yung ating episode ng Face to Face ngayong umaga. Pero ang mapapanood po natin ngayon na episode ng Face to Face ay pinamagatang Lovable ba si Lovely? Wow, Lovely ang pangalan eh. Tatanungin mo pa kung lovable, di ba? Ito po ay tungkol sa professional jealousy. Ayun. Tama ba yun? Professional jealousy. Profession jealousy. Whatever. Di ba? Ito ho ay bahagi ng itinampok natin kaninang umaga sa face-to-face na mapapanood po sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At may replays po ito 8 p.m. to 9 p.m. sa Signal TV 1PH. Yan po ang ating face-to-face. At ang ating host dito si Carlos Rada, si Alex Calleja, kasama natin ang trio tagapayo, si Dr. Camille Garcia, si sino pa? Attorney Lorna Kapunan at saka si Dr. Love. Yun. So, baka ho meron kayong mabibigay na komentaryo. Baka ho meron kayong suhestyon o mensahe na maibibigay dito sa ating mga panauhin sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Panoorin po natin ang episode natin ngayong gabi at alamin natin ang istorya ng lovable ba si Lovely. Ito. Miyaka, ano at sino ang nirereklamo mo? Si Lovely po, yung wala naman siyang regular set, walang utang na loob, kinuha mo na hindi pa marunong makisama, hindi marunong magpasalamat. Ano ba ang talagang nangyari, Miyaka? At tilang galit ka ngayon kay Lovely? Kasi po, matagal ko na po siya sinasama sa mga events, mga regular set. Kasi wala naman po siyang mga regular set kasi baguhan lang po siya at hindi pa siya ganun kagaling. Okay. So ano ang nagpasama ng loob mo? Ano nangyari sa inyo? Yung tinulungan ko na po siya, ako pa po yung napasama. Katulad na? Tapos nung ang dami po niya sinasabing mga pang-iinsulto sa akin. Siyempre hindi naman ako papayag ng ganun. Kasi first of all, I have my own skills and talented. Saan nag-umpisa ito? Doon po sa regular bars ko, kinuha ko po siya as a regular. Then po, kasi akala ko po nagbago na siya. Kasi dati po kasi kinukuha ko na siya. Gano'n na po talaga ugali niya. Tapos and then po is, regular ko siyang kinuha. Tapos tumagal po kami ng mga siguro ilang weeks. Pala-absent po siya. Tapos ngayon po, may mga iba-iba po kaming reliever. So ang nangyari po is yung pinaka-4 or pang-5 pong reliever is nagustuhan ng management. So pinapili po kami, tapos namili management. Ang pinili po is si Jason. Kaya na-out si Lovely. Yes. Kaya dito nag-umpisa ang puot ni Lovely sa iyo't sinira-siraan ka, tama? Yes. Tapos bukod pa po doon, may mga iba po siyang paninira about sa mga TF, mga wala daw Uy, tao, iba yun mga ha, channeling. pagpera. So, kayo ba itong nagbabangayan ngayon sa Facebook?
Apo. Nagpaparinigan kasi wala naman kayong direktang salitaan na may pangalan, no? Tama ba? Yes po, wala po. Or napangalanan mo na? Hindi po. Dito pa lang nila makikita talagang kayo talaga itong nag-aaway. Yes po. Okay, hindi raw niya makerry ang mga paratang na hindi lovely ang kanyang ugali. Lovely, pasok! Easy lang, easy lang. Easy lang po. Dalawa lang po yung upuan Ang namin. gaganda ng mga bisita natin ngayong umaga. Lovely, diretsahang tanong, hindi ka ba talaga lovely ang ugali mo? Ay, lovely po. Kasi sa totoo lang po, wala po akong attitude. Actually, so yung ugali ko po talaga is pinagtatanggol ko yung sarili ko. Kasi kapag may nakita ko sa performer talaga na inaagabyado ako, lumalaban ako. Actually, sa totoo lang po is, Madam Carla, ito pong sumiya kami pagkasinungaling po yan. Kaya hindi po ako naniniwala. Tapos, ito pong Jason na yun, yung Jason na makakasama niya mamaya, walang respeto. Ako kasi ang kumuha doon na reliever, ako kumuha sa kanya ng para mag-reliever kapalit ko. Okay. Kaso sinilit Nasaan niya ka ba ng araw na yan? Ba't kailangan kang magkaroon ng reliever? Kasi may emergency kasi nahulog ako sa motor. Dumating itong reliever, nagulat ka, biglang wala ka ng trabaho. Opo. Nababalikan. Opo. So ano naging reaction mo? Sa akin naman po, okay lang naman po. Sa akin yung kinakasama ko ng loob, iniisip ko kasi, may pagkasinungaling kasi ito, iniisip ko, sinungaling talaga Mas siya. sinungaling ka. Hindi, sinungaling ka. Mas sinungaling ka. Huwag makapal Alam mo kung mukha mo. bakit? Bakit? Sinasabi mo mababa yung TF, kaya ito matagal mo nang gusto umalis. Hoy, Ngayon, sinungaling tinanggal ka ka. ng management, hindi mo matanggap na mas magaling sa'yo, si Jason. Mas magaling? Bakit? Sinabi ko ba na mas magaling ako sa kanya? Sa total ng performance ko, hindi ko kinukumpara sa iba. Dapat mo lang daling kumpura kasi wala ka naman talent. Wala akong talent? Ha, diyan ka nagsisinungaling. Lovely, gaano ka nakatagal sa industriya ng comedy bar? Magti 3 years. Okay, so ano itong sinasabing wala kang pakisama bilang baguhan? May pakasama naman po ako kasi tulad na sinabi na lumalaban ako pag narabyado ko. Hindi pwede, hindi porket nakakaangat ka sa akin, nakamatagal ka sa akin, hindi porket Talaga ba? tatapak-tapakan mo pagkatao ko. Ay, ang baboy mo naman. Talaga Alam mo, ba? bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo ang tsaka mo. Kung tsaka ako, ikaw yung lovely mo, bagay ba sa'yo? Kasi ang mas bagay sa'yo, corazon ang unang aswang. What? Te! Look at Bumalik me. ka na sa probinsya mo. Look at me. Bumalik ka na sa Hindi, probinsya. Look at me. Ano, masama ba ang loob mo na natinanggal ka sa bar? Hindi po masama ang loob ko. Masama ang loob ko kasi walang respeto yung yung pumalit sa akin. Ayun lang Ano kinagalit ibig mo ko. sabing walang respeto? Hindi nagpasintabi nung biglang siya na lang yung nandun? Dapat man lang, ako yung regular doon, dapat yung Jason na yon nagpaalam man lang sa akin na, Mi, okay lang ba kasi ako yung pinalit? Ano Ganun na masasabi mo, Miyaka? Wrong. Why? lang. Bakit mali? Very wrong. Why? niya? Why? Kasi for me, ako ang kumuha sa'yo as a regular performer. Dahil kasi ako ang magdidesisyon. Oh. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Kasi pala absent ka. Hinahanap ka sa akin ng mga managers, general managers. So ang nangyari, ang dami ng reliever na nireliever mo. Because si Jason ang huli. Nagulat na lang ako. Tinawag ako ng manager tsaka ng general manager at nung boss na palit si Jason na gustuhan siya. Hindi ako Nagalingan sa naniniwala kanya. sa'yo, sinungaling ka matagal na. Nagalingan siya. Mas sinungaling ka, mukha kang asuso. Wow! Mukha kang mukha mo suso, mukha kang babaeng damulag. Ikaw muna, mas marami akong kakwento eh. Sige po. Ako po. Kasi po, ako po ay yung kinuwang reliever ni Lovely. Ikaw yun, Opo. Marky. Opo. Okay. Ako po yung kinuha niyang reliever doon sa bar, which is sila pong dalawa yung originally, and then siya po, hindi po siya pwede. Ako po ay singer. Ano nangyari, Marky? Bakit ka may issue kay Lovely? Ikaw nga ang inirereklamo dahil hindi ka daw nagpasintabi. Actually, wala naman po talagang issue. Ako po ay kinuha ng management. Nag-decision po yung management na ako na po yung i-reliever, pumalit sa kanya na regular performer. Kasi po, base po sa kanilang kwento po, kasi hindi na daw po
madalas pumapasok si Lovely and Pala absent. pala-absent daw po, tsaka madalas din daw pong late. Pero kaibigan mo ba si Lovely? Hindi ko po masasabing kaibigan, pero naging kasama ko po siya sa set for Twice? twice pa lang po. Okay. So, Lovely, hindi ka tinuturing na kaibigan, kaya hindi naman daw kailangan magpasintabi. Kawawa naman. Actually, kahit hindi naman kaibigan, para sa mga performer na lang din, di ba? Bilang respeto na lang. Dapat man lang nagpaalam ka sa akin na, Mi, okay lang ba na ako pumalit sa'yo? Pero wala kang respeto, wala kang galang. Kasi ang pinaka-issue mo lang naman, di ba? Ayaw mo na akong pag-performin din, umalis ako, wag kong tanggapin yung trabaho dahil may issue kayo ni Mia. Sinabi ba niya yan sa'yo, Yes po. Marky? Yes po. Totoo yun. Okay, sinabi mo. Hindi naman. So, alam mo ito, Miyaka. Opo, in-SS po niya sa akin yung Ano yung screenshot. SS? Yun nga po na chinat po niya ako na Screenshot. maghanap na daw po ako ng ibang reliever. Kumbaga parang pinapaniwala niya ako kasi nga dakilang sinungaling siya. Malalaming ka, te. Tapos, ang baho pa ng hininga niya, nagpapalit ng damit. Ako mabaho hininga. Oo. Ako mabaho hininga. Kasi stocking mo, ang dumi, walang laba-laba. Talaga? Ikaw mukha kang basahan Ang ito para asim mo, sa'yo. te. Mukha kang basahan. My God! My God, look at your face. It is disgusting. Malinis yan. Mas malinis pa yung basahan kaysa pagmumukha mo. Ang pangit mo, te. Kumain ka para Pangit mabusog ka. ka. Okay. Pero chinat ko po siya. Chinat ko po siya na nag-decide na po nag-decide na management, Lovely. Pala absent ka. Si Jason nagustuhan yung reliever. Tapos ang kinagagalit po niya is hindi daw po nag-chat si Jason. Okay, so nandoon tayo sa Lovely, nagsabi naman pala sa'yo si Ako po. Miyaka. Si Miyaka po, iba po yung sa kanya, iba po yung kay Jason. Kasi akong kumuha Ano naman pala talaga? magkaiba kayo. Bakit? Okay. Kapag naglako ba siya, naglako ka Marky, rin? naiintindihan mo pero no judgment tayo rito ha dahil lahat ay may karapatang magsalita at mag-voice out. Okay, Mitch, Idol, ano naman ang inirereklamo mo kay Lovely? Eventually naman ako kasi actually siya. Okay lang ba? Okay, pwede, pasok. Tama po yung sabi niya, hindi kami magkarelasyon, wala kaming magkakilala. One time po, reliever siya, reliever din ako. Nagsama kami sa isang bar, tapos being seniority, I'm from Music Box kasi. From Music Box, 8 years. Kaya nung nag-aaway kami, bakit ilang taon ka na ba? Sabi niya sa akin, ilang taon ka na ba nag-aano? 2 years pa lang. Eh, ikaw ba? Sabi sa akin ganon. 8 years na ako. Sabi kong ganon. O, anong pinagmamalaki mo? Ganito po kasi yun. Pag from the words, stand-up comedian, nagpapatawa. Comedian, nag-e-entertain. Siya po is, ano lang, kakausapin ko siya, magjo-joke ako, puputulin niya. Anong mo sa akin? Kahit first time natin, kailangan mag-chemistry tayo. Kasi, di ba? Bago tayo, kasi umabot na daw sa, katulad ng binanggit ko kanina, umabot na sa social media ang bangayan ninyo. Kayo bang dalawa yon, Miyaka and Lovely? Yes po, Ang Ma'am nagparinigan? Yes po. Yes Okay, bakit parinigan? Bakit hindi nyo maidiretsa? Ganito po kasi nangyari noon. Sinabi ko nga po sa kanya na nagustuhan ko si Jason as a reliever ng management. Nag-decide na po na siya na sabihan ko na lang daw po si Lovely. Pagkasabi ko sa kanya, doon na po siya nagrat-rat. So parang yung conversation namin, napunta na po sa mga insulto, mga ganito, asaran. Eh ako po, nagpaalam pa sa kanya. Sabi ko, block na kita para tapos na po. Para hindi na umabang issue. Eh nag-post pa po siya. Tapos nakarating po sa akin. Siyempre nag-post ako, gusto mo sumikat, pinasikat kita. Salamat, pinasikat mo ko. Alam niyo, walang dapat pagawayan dito kasi pinapanood ko sila, they have their own specialty, di ba? You are all extraordinarily talented. May kanya-kanya kayong specialty sa inyong pagkatao. Ang tinitingnan ko lang dito kasi parang merong, which is very common, very normal, yung professional jealousy or professional competition. Kasi hindi po pwedeng lahat ng magaganda ay nasa kay kay Lovely. Meron ding ibang magsishine na mga talents buhat sa iba-ibang tao. And that's a part of our industry. Napakaliit kasi ng industriya nyo para mag-away-away kayo. Palagay ko dapat yung mas closer kayo sa isa't isa para mailabas nyo yung ganda ng inyong mga talents. Lovely,
I think it was a management's decision. Ano man ang sabihin ni Marky, hindi niya decision yon. Susunod lang siya sa management. And para sa management naman, it was a solid decision for them. Maaaring hindi maganda para sa'yo. Siguro may ina-expect sila buhat sa'yo na hindi nila nakita at nakita nila dun sa reliever mo. Ang kailangan, Lovely, ma-identify sa'yo yung pinaka-powerful, pinaka-magandang mailalabas mong talent. And then, magtulong-tulungan kayo kasi iisang industriya yan. No? I hope to see you all together in one stage, performing, showing us the best of you. Thank you and congratulations. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. Thank you. Maliit na industriya, mga entertainers po yan. Isang kilos lang magkakaharap na naman sila. Ganyan ho ang industriya ng entertainment. Mukhang malaking industriya kung papanoorin po natin at magiging customer tayo, di ba? Sa isang comedy bar. Tingin natin malaking industriya. Pero maliit lang po yan. Sila rin ang magkakasama niyan. Kaya, try to make friends with each other. And I'm telling you, kami dito sa industriya sa radyo, maniwala kayo, talagang ang hirap din po nung meron kang kaaway dito. Kaya, nung bata-bata ako merong mga sama-sama ng loob, tampo sa mga ibang kasama, pero walang mararating ho eh. Mas maganda pa gumawa tayo ng mas maraming kaibigan, hindi lamang sa ating industriya ng entertainment, kundi kahit sa labas, para mas mapayapa ang mundo. Babalik po ang palatuntunang Dr. Love Radio Show, ganap ng 10:00 ng gabi. Ang tinig po ng The Platters, ang awiting My Dream, nagbukas po sa pangalawa at uling bahagi ng ating palatuntunang Dr. Love Radio Show. Gusto ko lang bigyang liwanag, kasi yung isa sa mga balita natin hinggil dito kay di umano sang-ayon sa post ng isang universidad, ang nagmisa raw sa kanilang universidad ay si Father Paulo Kubangbang. Actually, hindi ko kaibigan itong taon to, pero kilala ko dahil ginawa ko ng masama nito nung araw. Ginawa ko ng masama nito. May record kami niyan. Nag-aral to sa, anong pangalan niyan? Diyan sa Holy Spirit College. University na yata yan. Diyan sa may Menjola, di ba? Diyan nag-aral yan. Inireklamo ko yan dun sa presidente nila at muntik nang natanggal yan doon. Yan. Si Paulo Kubangbang. Now, in fairness kay Paulo Kubangbang, he doesn't claim to be a Roman Catholic priest. He doesn't claim to be a Roman Catholic priest. So, naglabas na po ang ilang diocese at ilang mga parishes ng statement about this certain Paulo Kubangbang na hindi po siya paring Katoliko. Yan. Hindi siya paring Romano Katoliko. If he claims that he is a Roman Catholic priest, kasinungalingan po yun. No? Siya po ay kaanib at inordinahan kamakailan lamang, wala pa yatang santaon if I'm not mistaken, ng isang kulto. Yan. Hindi po ng Roman Catholic Church. So, lilinawin lang natin, in fairness kay Paulo Kubangbang, na sinalbahay ako nung araw, in fairness to him, he never claimed to be a Roman Catholic priest. Now, sa mga paring sa simbahang Katoliko naman, nagbigay lamang ang mga dioceses at ang mga parokya ng pagpapaliwanag na if ever makita niyo itong mamang matawang ito, siya po ay hindi kaanib ng Roman Catholic hierarchy. Yon. Okay? So malinaw yun, ha? Ayaw natin kasi makasira tayo ng reputasyon ng ibang tao. In fairness to him, wala pa akong nadidinig that he claims to be a Roman Catholic priest. So, sa simbahan natin, binibigyan tayo ng informasyon na pag nakita niyo itong mamang to, hindi po siya Roman Catholic. Yan.
kung halimbawa magmisa siya at nandun kayo, huwag kayong tatanggap ng communion sa kanya. Huwag kayong tatanggap ng communion dahil hindi po siya Romano-Katoliko. Ayun. Alam mo, fair din naman ako eh. Ang katunayan talaga. No, nasa record yan eh. Nasa record yan. Kung makukuha niyo sa Holy Spirit yung record niyan, sinalbahin niya yung mga apo ko na, na seminarista. Mga altar servers, kung anong mga kahalayan ang ginamit niya sa social media. Kaya hindi ko malimutan yan eh. Mamang yan. Mama ba yan? Ateng. Okay. 18 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Paano po yung mga nag-take ng communion sa kanya? Yan. Kung hindi niyo po alam, at naloko kayo niya, yon. Wala baliwala yung communion na yon kasi hindi naman siya Roman Catholic. So, lahat ng gawin niya sa mata ng simbahang Katoliko, hindi valid. Hindi valid. So, kahit i-consecrate niya, kahit mag-tumbling siya, sa mata ng simbahang Katoliko, hindi valid yun. Kumain lang kayo ng tinapay. Yon, ng biskwit. Yon, ganon. Diba? Yun nga lang, pakakaingat po kayo, pakakaingat kayo. Okay, tingnan natin yung mga reaksyon ng ating mga tagapakinig. Si Shari Picho, sabi niya, wag na sana nilang paliitin ang mundo nila. Instead, magtulong-tulungan na lamang sila kung paano mapapahusay at mapapagaling ang talento ng bawat isa. Sana magbago na at magkaayos sila dahil pag sinisiraan nila ang bawat isa, ang pangit tingnan. Ang pangit ng imahe nila sa mga tao. Good luck po. Ay, totoo yan. Sa mga LGBTQIAWXYZ, sa mga alphabet community, ay nakatutok po ang mata ng tao sa inyo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Pinapanood namin kayo bawat kilos nyo kung dapat namin kayong suportahan, di ba? Paano kung mapapanood namin palagi nagbibigay ng dirty finger sa kapwa niya alphabet community sa Thailand, di ba? Dumayo pa sa Thailand yung mga Pilipinong gays. Pagkatapos binigyan ng dirty finger yung mga local na mga ladyboy sa Thailand. Away nga yan. Ang sabi ni Lance Abellion, ang ating spoken word artist, watch the episode kanina. Ang susi po dito ay dapat bigayan lang, lalo na po sa eksena ng sining. Lahat po ay may karapatang mag-shine. Uso po talagang eksena sa pagtatanghal na may mga pumapasok na bago. Dapat po manaigang respeto. Napakalaki po ng entablado. May puwang po para sa lahat. This is my take as an artist. Salamat. Yan. Thank you very much, si Lance Abellion. O nga, Annalisa Roquero, alam nyo, mga dear, mas maganda siguro kaysa mag-away kayo. Mas maganda makita na magkakasama kayo at magkakasundo at mag-perform together. Jack, total ang professional performers ang dating nyo. Tama na raw po ang away. Happy lang po dapat. Yan. Samantala, sa Plaridel, Bulacan, si Lina Ho, sabi niya, yan ang hirap. Huwag ka nang tumulong kung isusumbat mo. Umayos kayo. Huwag na kayong magsumbatan. Mas masarap magtrabaho nang walang bad breath. And bad issue. Sa inyo. Di ba kanina, babaho daw hiningan yan. Ano ba yan? Para kayong mga bata na nag-aasaran. Peace na kayo. Ang gaganda pa naman ninyo. Uy, oo. Si Lovely, maganda. Di ba? Maganda si Lovely, may katawan, maganda mukha, di ba? Herbert Ariate, ang management, ang may problema, hindi dapat palitan agad. Sa salaysay ni Lovely, meron siyang point. Bakit di siya sinabihan? Kahit ang pumalit sa kanya, wala. Yun. Ang wish na to. Ayun po, hindi gaya lamang yan. Abangan niyo mamaya, 10:30, meron tayong liham kasaysayan sa ating programa na tutunghayan po natin. Tune in daw sa atin si Tonton. Si Lance Abellion ng Sampaloc, Manila ay nagpapacheck ng attendance. Arthur Maliwanag ng Cavite ito. Medina Ronaldo. Good evening, Brother June. Watching you live sa Facebook. Pabati naman sa aking kapatid
Kaarawan niya ngayon si Ara Medina ng Catanduanes. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo. Nais buhati sa kanyang husband, si Ricardo Figueroa. Samantala si Maricel Espino, buwabati na magandang gabi. Mark Dacuba, Dr. Love, it's good to be back again listening to your program. Many things happened the last time I called you, and this is it. I landed on a job as a project representative of a well-known contractor. Yan, maraming salamat sa payo mo to let go of the things that was bothering my mind. Maraming salamat. Alani Junco, Angelita Banataw, Evelyn Fortunado, Judith Vicente, Marvin Riabad, magandang gabi at happy listening. Shari Picho ng Seattle, Washington, Edwin Romero ng Los Angeles, California. Buwabati sa kanyang pinsan si Nena Rontale ng happy birthday. At si Lynn na buwabati na magandang gabi buhat sa Belgium, Brussels, Belgium. Buwabati na magandang gabi and happy listening sa inyong lahat. 23 minutes after 10 o'clock in the evening. Baka ho, meron kayong mga problema na gusto nyo talakayin natin sa ating programa. Maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating email address. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com or pwede po ninyong ipadala sa Dr. Love Facebook Messenger or po pwede kayong tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. 27 after 10, aba, kunin natin ang tawag muna ni Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Aling Lourdes, isang maganda, mabiyaya at pinagpalang gabi sa inyo, Aling Lourdes. Mabiyaya at mapagpalang biyernes ng gabi sa iyo, brother. Opo. Kumusta kayo, Aling Lourdes? Yun nga po, brother, namimiss kita eh. Gusto kong tumawag pero wala po kasi akong load. I see. Ay, ngayon nakatawag ka na. Ano ang gusto mong sabihin, Aling Lourdes? Ay, naku eh. Bakit naman ganun ang ginawa nila kay Lovely? Hindi naman yata tama yun. Sang-ayon dito kay Miyaka, si Lovely daw ay very unprofessional. Laging absent, ganyan. Kahit na po, hindi nila dapat ginanon. Sana naman binigyan nila ng pagkakataon yung isa. Hindi naman po makukuha yun sa lang po Dapat talaga, siguro naman may kakayahan din si Lovely. Hindi lang nila masyadong inaano si Lovely. Yung parang binibigyan ng pagkakataon. Ngayon, kung nakikinig sa atin si Lovely, opo. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ay, Lovely, huwag kang mawala ng pag-asa. May darating pa rin yung araw mo. Araw mo na magiging sikat ka. Opo. Magkakaroon ka pa rin ng show. Sariling show. Oo. Magbibigay sa iyo ng mas lalo pang katanyagan. Opo. At saka pera, di ba? Oo. At wag kang magano diyan kay Miyaka, wag kang magtatampo. Oo. Kasi alam mo na talagang si Miyaka siguro naman talagang ganun. Kung masyado lang siyang o baka naman na iinggit din siya sa'yo. Malay mo, mayroon kang tinatagong talent. Oo. Yun lang niya na sa'yo, nakita. Oo. Nainggit naman sa'yo, ganun. Okay. So, anong magandang gawin ni Lovely? Yun po. Ituloy-tuloy lang po niya ang pagpa-perform. Yes po. Oo. At baka sakali po na may makapansin din po sa kanyang talento. Ayun. Oo. Opo. Kaya, samahan din po niya ng panalangin. Panalangin, oo. Nandyan lang ang Diyos na siyang gagawin sa kanya. Oo. Tamang-tama katatapos lang po ng Holy Week. Oo nga. Kailan lang ngayon, Biyernes na naman po. Katatapos na naman po itong linggong ito. Oo, tama.
Sabado na naman po bukas. Oo, pagkatapos ng Sabado, Linggo na. Pagdating ng Lunes, sa trabaho na naman tayo, di ba? Bilis-bilis nga po eh. Oo. At yun, na-miss ko kayo talaga, Brad. Thank you very much. Salamat po. Gayon din po dito. Oo. Namimiss din po namin ang boses nyo. Every now and then, hinahanap-hanap namin yan. Pati nga po si Laila eh. Gusto ko nga po makausap si Laila. Gusto ko nga po sumali sa kanya kanina. Pero Oo, wala pwede po. naman ho. Oo. Ay, unahan lang ng tawag. Unahan lang. Opo. Salamat nga. Oo. May tumawag sa akin ngayon na ito po ako. Oo. Hamo siya, pag nakausap ko si Laila, sabihin ko sa kanya, abangan yung tawag mo. Yes po. Kasi ang ganda naman po ng programa niya eh. Oo, talaga. Pati si Laila, maganda. Oo. Namimiss ko rin po siya. Okay. Sige, maraming salamat, Aling Lourdes. Thank you. Oo, si Aling Lourdes po yan ng San Fernando, La Union. At ang ating oras, alas 10:31. Ang ating oras, ganat na ang alas 10:34 ng gabi ngayong Biyernes ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Ating puntunghayan ang liham kasaysayan, padala sa ating palatuntunan ni Jeremy ng General Trias, Cavite. At kung sakaling meron po kayong suliranin na gusto po ninyong talakayin natin sa ating programa, maaari ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating email address. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com or pwede niyong ipadala sa Dr. Love Facebook Messenger. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang liham kasaysayan ni Jeremy. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Malaking tulong po itong programa ninyo at ang bahagi ng liham kasaysayan para sa mga katulad ko na mahiyain at hindi po kayang itawag ang nais ikonsulta. Sana po ay mapili ang letter ko para naman po kahit papaano ay mahingan po ako ng payo. Hindi ko po kasi ito ma-open sa aking family maging sa mga friends ko. Ako nga po pala si Jeremy, 30 anyos mula sa General Trias, Cavite. Masayahin po ako at hilig ko rin pong pasayahin ng mga tao sa paligid ko at masasabi ko pong talagang matulungin po ako. Wala po talaga akong tinatanggihang tulungan. Pinalaki po kasi ako ng mga magulang ko na dapat kung ikaw ang nakaangat, tulungan ang nasa baba. Kung ikaw ang nasa maayos na sitwasyon, tulungan ang hindi kagandahang mga taong nasa hindi kagandahang sitwasyon. Meron din po pala akong karelasyon. Tawagin niyo na lamang po siyang Nay. Malapit po ako sa kanyang pamilya. Sa mga araw na walang pasok, sa kanila po ako natutulog. Madalas din po akong magdala ng mga pagkain sa kanila lalo na't merong okasyon o dili kaya naman na ay merong may birthday. Sa loob ng 2 taon namin, ganyan po palagi may pagkakataon din pong nakahiram ang mga magulang niya sa akin ng pangpuhunan para sa munting tindahan nila. Masaya ko po silang tinutulungan, dumoble nga po ang saya ko nang nakikita ko na po na lumalago ang kanilang negosyo. Pero nito pong mga nakaraang buwan, nagbago po ang lahat. Sa hindi ko po malamang dahilan, hindi lamang po girlfriend ko ang nagbago ng pakikitungo, pati po ang pamilya niya, mula sa magulang hanggang sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa kinumpronta ko na po ang aking girlfriend. Tinanong ko po kung mayroon po ba kaming problema, kung mayroon po ba akong maling nagawa o kasalanan. Tinanong ko rin po siya kung bakit nagbago ang kanyang pamilya sa akin. Ang sagot niya, lamang po sa akin, paranoid lang daw po ako at nagiging demanding. Hindi po ganun, Dr. Love. Never po ako magiging demanding at hindi rin po naman ako siguro para maging paranoid. Lalo pat hindi ko naman po hilig gumawa ng issue.
Hanggat maaari, pinalalampas at hindi ko po pinapansin ang mga bagay, pero sa pagkakataon pong ito, talagang kapansin-pansin na po at hindi po ata tama na hindi ipaliwanag sa akin kung ano ang nagawa ko para maging ganoon sila sa akin. Dahil po wala akong napala sa sagot ng girlfriend ko, hinayaan ko na po. Pero naisipan ko pong magtanong-tanong sa kanyang mga kapitbahay. Napag-alaman ko pong meron daw pong madalas umuwi sa kanilang bahay na lalaki. At wala pong makapagsabi kung kamag-anak nila ito dahil wala naman daw pong nakakakilala doon at ngayon lang nakita ng mga taga roon sa lugar na yon. Kinabahan po ako rito. Nito pong nakaraan, sinubukan ko pong sumilip ng palihim sa kanilang bahay sa oras na sinasabi ng mga tao sa kanila na sa kanila na umuwi yung lalaki. Hindi ko po maintindihan bakit gusto kong gawin yun, pero itinuloy ko. Dr. Love, para po akong binagsakan ng langit at lupa sa aking nadiskubre. Ang lalaki po palang yun ay karelasyon niya at doon na umuwi sa kanila. Na-confirm ko po, katabi po kasi ng kanilang sala ang bintana. Narinig ko po kung paano sila mag-usap. Ang pinakamasakit, Dr. Love, nasaksihan ko po kung gaano kabait ang mga magulang ni Nay sa kanya at talaga pong sinasandukan pa ng ulam. Nagutom tuloy ako. Ano kaya ang ulam nila? Menudo? O chop suey? Bakit po ganoon, Dr. Love? Pakiramdam ko po, pinagtulungan ako. Tinrider po nila akong lahat. Kumatok po ako sa pinto para lang ipakita sa kanila na alam ko na, pero wala po silang sinabi. Walang paliwanag. Nakatingin lang sila sa akin nang buksan nila ang pinto. Walang kahit na ano. Mga traidor sila, Dr. Love. Bakit ganon? Sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pagtulong ko sa kanila, paano pa nila nasikmura na gawin sa akin yun? Hindi ko po maintindihan. Ngayon po, ni text or anything, wala po ako natatanggap sa girlfriend ko o sa kahit na sinong miyembro ng kanyang pamilya. Bakit po ganun? Pati po ang pakiramdam ko tuloy, nagpapasalamat pa sila na nalaman ko na kaya hindi na nila kailangan pang kausapin ako. Bakit po may mga ganong magulang, Dr. Love? Bakit nila kinukonsente si Nay na lokohin ako? Bakit nila ako tinraidor? Ginamit lang po ba nila ako? Ngayon po, hindi ko alam ang gagawin ko. Para bang gusto ko po kasi singilin sila sa mga utang nila. Makabawi man lamang po ako at mabawi kahit papaano ang mga nagastos ko sa kanila. Total, malaki na ngayon ang pakinabang ng tindahan nila sa akin. Nagmula ng bigyan ko sila ng puhunan. Dr. Love, ano po ang gagawin ko? Umaasang mapapayuhan mo ko, Jeremy, ng General Trias, Cavite. Maraming salamat sa iyo, Jeremy. Sa unang kwento mo pa lang, sa bahagi ng kwento mo sa unang bahagi, sabi mo, may mga pagkakataon na doon ka umuwi sa bahay ng iyong girlfriend. Doon ka natutulog. Hindi naman pwedeng nagmamanicure ka lang doon sa, minamanicure ka lang ng girlfriend mo pag gabi na, di ba? Hindi naman ako maniniwalang doon ka matutulog sa living room at ang girlfriend mo nandun sa kwarto niya. Di ba? Sige nga. Kung ang boyfriend doon matutulog sa bahay mo, di siyempre doon sa tabi ng girlfriend niya. O anong gagawin nila? Magmamanicure, pedicure. Ganun ba yun? Ibig sabihin, kinukonsinti ng mga magulang yung kanilang anak na patulugin ka doon sa kanyang kwarto. Ano ibig sabihin? May kapalit yun.
Yung palang ganong klase ng mga magulang, hindi ko na pagtitiwalaan yun. Pero sabi mo nga, mabuti ka, tumutulong ka, nagbibigay ka ng puhunan para lumago yung kanilang tindahan. Napalago naman yung tindahan. Pero isang araw, naramdaman mo nakakaiba na ang pakitungo sa'yo, parang nanlalamig. Tinanong mo yung girlfriend mo, paranoid ka raw, sabi ng girlfriend mo, and then you found out na niloloko ka. Diba? Niloloko ka. So, maganda yung ginawa mo. Kumatok ka, pumasok ka, ipinakita mo sa kanila na alam mo na ang lahat. Kaya lang, walang reaksyon sa kanila. Lang, mukhang sanay. Mukhang sanay. Itong girlfriend mo at saka yung mga magulang niya. Itong si Nay. Nay! Kambing ka? Lakang delikadesa? Meron ka ng karelasyon. Karelasyon mo itong si Jeremy. Kumuha ka na naman ng ibang lalaki na patutulugin dyan sa bahay niyo. Ano yan? Ano bang binibenta mo? Diba? Anong binibenta mo? Bakit ganoon? Tino mga magulang mo, talagang manggagamit ito, yung magulang ni Nay. Now, ang problema mo, ang plano mo, singilin sila. Ang tanong ko sa'yo, nang tulungan mo sila, ano bang usapan ninyo? Kasi, kung ibabase natin sa ugali ng mga magulang ni Nay, ibang gagamit nga yan. Talagang, ang nasa isip niyan yung kumita sila ng walang hirap at maloko ka, ma-scam ka. Yon. So, ano ang usapan nyo? Ang usapan nyo ba, babayaran sa'yo yung ipinautang mo sa kanila? Okay? O anong usapan nyo? Utang ba yon yung perang itinulong mo para lumago ang kanilang negosyo? Kasi maaari nilang isipin na, ikaw naman, nakaka-score ka dun sa anak nila Diyan ka natutulog bayad mo na yon. Diba? Wala kayong usapan. Diba? Now, kung sisingilin mo yan sa klase nitong magulang ng iyong girlfriend, mukhang hindi kayo magkakasundo. Magkakabaranggayan kayo niyan. Tanong, meron bang paper trail? Meron ka bang mga dokumento, ebidensya na pinautang mo itong mga biyanan mong hilaw? Kung meron kang mga ebidensya, meron silang pinirmahan na nagsasabi na ito ay utang at babayaran sa iyo ng walang tubo, ibabalik lang yung puhunan, pinirmahan nila, then may habol ka. Pero kung wala silang pinirmahan sa iyo, talo ka na. Talo ka na. Naka-score ka lang doon sa syota mo. 'Di ba? Para ka na lang nagbayad. Now, sa ganitong klase ng girlfriend, hindi ko pang hihinayangan na mawala ito. Kasi sakit ng ulo yan pag yan pa ang napangasawa mo. At sana mag-iwan ng aral sa iyo na hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad mong mabait at madaling maloko. Tandaan mo, maraming tao sa mundo, lalo itong mga panahon na ito, maraming tao sa mundo ang gustong manloko sapagkat ito ang madaling paraan para kumita. Now, kung ganito ang mapapangasawa mo, hindi balin lang. Kung ganyan ang magiging biyanan mo, sakit ng ulo ang kambing ng mga biyanan mong ganyan. Maniwala ka. Hindi magiging maganda ang pagsasama ninyo kapag alam mong ginagamit ka lamang ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, ano ang masasabi mo, Dr. Love, para sa kasaysayan ni Jeremy ng General Trias Cavite? Jeremy, kung merong pinirmahan na kasulatan na sila ay may utang sa iyo, pwede mong singilin. Kung wala kang pinapirmahan sa kanila, ibig sabihin nun, wala kang ebidensya na magpapatunay na binigyan mo sila ng pera. In which case, napatapon na lang ang pera mo at naloko ka nung mag-ina. So, maging aral na lamang sa iyan.
Pag may pera naman, madali naman tayong tumulong, lalo alam natin na nakakailangan. Pero huwag nating kakalimutan na may mga taong naghahanap ng mga taong may pera para lukuhin. Kaya nga kaming dalawa ni Rome, yung ating technician dito, maingat kami. Sa sinusweldo namin na 500,000 piso isang buwan, tapos lulukuhin pa kami, hirap na hirap kaming kitain yan. Di ba? Kalahating milyon ang sweldo namin dito. Sana Hindi, sa amin lang dalawa yan. Oo, huwag na kayo humabol. Tatanong niyo pa. Ay yung aming mga producer dito. Hindi ho naglalalayo sa 750,000 isang ulo ang isang producer namin. Dalawa ho sila. Kaya, makikita Sana nyo. 800,000 na ba si Jen Jen? Wow, hindi ko alam yun. Well, good luck to you, Jen Jen. Mag-iingat ka. Yeah, baby! Baka makatagpo ka ng lalaking gagatasan ka lamang, di ba? O wala ka namang gatas, di ba? Wala pa. Yun. Sa mga taga-BIR na mga nakikinig ngayon sa ating programa, pakihanap lang po ang pangalan namin at ang aming tax account number. Di ba? Oras natin, alas 10:48 ng gabi para sa iyo, Jeremy ng Gentry, General Trias, Cavite. Sana po ay nakatulong kami. At narito ang awitin na gusto kong ihandog para sa iyo. Ang awitin ni Patty Page. Ang awiting April Love. Yan ang mga klase ng mga awitin na, tumatagal, di ba? At hindi naluluma. Maraming salamat po sa inyong lahat at inaasahan po namin ang 1.5 oras ng ating pagsasama ay naging makulay at makabuluhan at nakapulutan po natin ang aral ng mga kasaysayang ating tinalakay sa programang ito. Muli po kaming magbabalik sa araw ng Lunes, alas 9:30 hanggang alas 11, dito po sa impilang 92.3 Radio 5 True FM sa programang Dr. Love Radio Show. Sa ngalan po ng ating General Manager, Mr. Raul de la Cruz, ang ngalan ni Alvin Maanyo, ang ating Production Manager, ang ating Operations Manager, Jerry Baile, ang ating mga producers na si Jen daw 800,000 a month na sinusweldo. Si Mike Santillan hindi pa ho umaabot sa 800,000. 700,000 a month ang sweldo ni Mike Santillan. Ang suswerte nitong mga batang to. Ako, bago ko nasweldo yung 500,000 a month, Diyos ko, 50 taon na ako sa 54 years sa industriya. Etong mga ito. Sana all. Sa ngalan po ng ating technical director ngayong gabi. Si Direk Sheikh Mamaril ay naka-leave. Okay. Nasa Singapore si Direk Sheikh Mamaril at nagbabawas ng kanyang napakabigat doon ng kanyang bulsa sa pera. Kaya ho, nag-birthday siya kamakailan lamang at ngayon ay nandun sa Singapore at happy birthday to you, Direk Sheikh Mamaril. May isang hotel daw na binili sa Singapore, itong si Sheikh Mamaril. Wow. Sana all. At least meron tayo matitigilan pagpunta natin Singapore, di ba? Ang ating technical director ngayong gabi, si Joey Perez, na tahimik lang po yan. Pero one of these days, bubulgar ko sa inyo kung ano ang properties niyan sa Tagaytay. Yan. Ang ating radio studio technician, Rom Ortigas and Ron Cruz. Itong si Ron Cruz, ano ito? OJT ba siya? Okay. Sige. Trainee natin, okay. At ang ating PA at avid operator, si Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banaag, OP. Pansamantalang magpapaalam hanggang sa araw ng Lunes. Shabbat Shalom. May each day